28. Ang sabi po dito, grain must be ground to make bread. So, habang pinagbubulay-bulayan ko po itong pamagat natin, talagang kung paano po tayo pinili ng Panginoon, kung paano niya po tayo tinawag. Hindi po siya basta-basta, no po? Kasi marami po tayong pagdadaanan sa ilalim ng kanyang authority at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kagaya po ng song kanina, The Potter's Hand, hindi po tayo pwedeng mag-complain sa kamay po ng taga-buo ng pot kung anong hugis ang nais natin, kundi yung nais niya po ang mapangyari sa buhay natin, no? So ito po refined, not crushed. So yung refined na word, gusto ko pong itapat ito sa salitang purified, no? Purified, talagang hininang, na parang ginto, hindi dinurog. So makikita natin dito yung kakaibang kaparaanan ng Panginoon hanggang sa mahimasmasan tayo pare-pareho kung saan niya po tayo nais na dalhin at kung ano po yung mga divine assignment natin. Okay? So, grain must be ground to make bread. Ito po yung sinasabi ng Isaiah 28 verse 28. Sige po, Ate Finet, sa next slide po. Ang sabi po dito, many of us cannot be used as food for the world's hunger because we have yet to be broken in Christ's hands. So grain must be ground to make bread, and being a blessing of his often requires sorrow on our part. So alam ko po na connected po kayo dito at naiintindihan po ninyo kung anong ibig sabihin ng author po ng ating topic sa ngayon. Talaga, itong sinasabing grain must be ground to make bread, and being blessing of his often requires sorrow on our part. So ang tanong ko po, gaano na po kakapal at gaano na po kadami yung mga binitawan po ninyo sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay, sa pagsunod sa Panginoon. Ilang salop na mga luha na po ang tumulo. Masunod ang Panginoon, no? Ilang beses na po natin binitawan ang ating mga sarili, no? Mga pamilya, yung mga priorities natin sa ating personal desires, yung ating mga sariling pangarap upang maging pagpapala po sa Panginoon. So itong salitang sorrow, mas malalim po ito sa word na sadness, no po? Kasi ano to ang pait nito umaabot sa pinakapuno ng ugat ng ating puso, no? Yung kahit na umiiyak ka kasi alam niyo yon, Lord, ito yung gusto ko Dito ako comfortable Kaya lang dahil sinabi mo, sige na, yung ganon, naiyak ako. Ba't ba ako iyakin ngayon? No? Yung ano talaga, grabe. Total surrendered life talaga. Next slide, Ate Finet. Bakit ba ako umiiyak? Mag-uumpisa pa lang ako. Sabi po dito, yet even sorrow is not too high a price to pay for the privilege of touching other lives with Christ's blessings. Teka lang, bakit ako umiiyak? The things that are most precious to us today have come to us through tears and pain. Kaya pala may ako kasi may tears and pain. Nakita niyo po ito, sabi ni J.R. Miller. So, inalam ko pang buhay ni J.R. Miller. Isa po siyang pastor, no, sa Presbyterian. Tapos na-amaze ako sa kanya kasi kung ilang years po siyang manggagawa.
lahat ng mga miyembro niya, naging miyembro niya sa churches na kanyang pinaglingkuran, ano po, nakasulat po yung pangalan. Nakalagay po sa record book. Hala, sabi ko, Lord, meron ba sa amin na ginawa ito na kung 10 churches na yung napaglingkuran mo, lahat ng mga miyembro mo, sinulat mo yung pangalan at hawak-hawak niya yung record. So, ibig sabihin, importante po, no? Ganon po kahalaga sa kanya yung calling na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya nga ito yun, no? The things that are most precious to us today have come to us through tears and pain. Kasi para sa akin din po, no, personally, ang calling, no, na tinatawag, hindi yun magaan. Hindi rin siya basta-basta. Kasi magiging sangkap po yun ng bloodline natin. Alam niyo po yung pag sinabing bloodline, yung mga nanay nakaka-relate dito. Yung nanganak ka, tapos sanggol pa lang yung baby, kailangan mong umalis dahil kailangan. Tapos kapag nasa malayo ka, wala kang ibang iniisip kundi yung iniwan mong sanggol. So ako personally, yun yung naranasan ko, no? Sa ministry kung saan ako nilagay ng Panginoon. Supposedly, ang iisipin ko yung mga anak ko kasi ano, no, malayo. Pero hindi eh. Iba yung nararamdaman. Tapos may mga times na kahit na hindi mo alam yung nangyayari, no? Nararamdaman mo kung ano yung mga pinagdadaanan nila na wala ka doon sa lugar, no? Kaya kakaiba po talaga ang tinatawag na privilege para gamitin ng Panginoon to touch, no, people's lives. Pribilehiyo po ito para sa atin. Hindi siya pabigat, kundi privilege para sa atin talaga. So habang sinasabi ko ito, pinapasabi ni Holy Spirit that kung mayroon man ngayon dyan sa atin, medyo may struggle kasi hindi nga naman madali ang humawak ng ministry. So pinapasabi ni Holy Spirit, privilege yan. Be glad. You are called to touch people's lives through you. Amen. Next slide po, Ate Finet. God has made me, sabi nung author, as bread of His chosen ones. And if it is necessary for me to be ground in the teeth of lions in order to feed His children, then blessed be the name of the Lord. Nakita niyo po yung deepness ng tinatawag na refinement, na tinatawag na pagpupurify sa calling kung kinakailangan, no? Kung kinakailangan na tayo ay pinuhin pa. Pinuhin. Tingnan mo yung ginamit na word dito is in the teeth of lions. So matinding ano ito, matinding paghinang, mga pinagdadaanan para lang talagang maranasan natin, no, yung lalim ng pagkatawag mula sa Panginoon. Talagang grabe ang Lord, no, as in habang binabasa ko ito, binabalik ako ni Lord sa mga characters sa Bible, like si Joseph, kung paano siya talagang nakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay bago niya naranasan ang victory. So ito po yung dugong palaban sa paglilingkod sa Panginoon. As in. Okay? So next slide po. And then sabi pa dito, to burn brightly, our lives must be first experience the flame. In other words, we cease to bless others when we cease to bleed. No? Talagang ano siya, kakaiba. Like ngayon sa sarili ko,
Dahil ang dami ko namang pinagdaanan talaga na kasuko-suko. Mga sitwasyon na pwede ko naman sabihin na ayaw ko na, Lord. Kailang hindi eh. Pero inalaw lahat yun ng Panginoon at nalagpasan ko. At iyon ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy hanggang ngayon kahit na hindi po siya madali. Kasi yung naranasan kong yon, no? Naranasan ko na paghinang mula sa tindi ng apoy ng Panginoon, halos hindi ka na makatayo kung minsan, no? Sa dami ng persecutions, sa dami ng mga sitwasyon sa buhay, kabilat kanan, mayroon sa likod, mayroon sa harap. Yun yung ano, yun yung naging sandata ko hanggang sa kasalukuyan, no? Upang magpatuloy. Oo, wala pong madali. At ngayon ko naiintindihan ng Panginoon ng lubos-lubos na hanggat hindi natin maranasan kung ano yung dinanas niya sa cross, hindi po tayo pwedeng maglingkod. At yung mga karanasan na yun yung talagang bibit-bitin natin sa paglilingkod na ito. Ano po ang mundo po hindi siya madaling kausap at hindi po kayang unawain ng isang normal na kaisipan ang difference, ang tawag dito, ang differences ng bawat isa. Unless yung karanasan mo plus the power of the Holy Spirit ang magmamanifest, ang mangunguna, kayang-kaya, kayang-kaya. Okay. Alam niyo po yung ibig kong sabihin, magiging sisiw ang mga hard people sa pangunguna natin kapag binalikan natin kung paano tayo nag-umpisa at kung paano tayo ni-refine ng Panginoon hanggang sa makarating sa sitwasyon kung saan tayo ngayon. No po? Grabe, ang panahon po ngayon hindi siya ganon kadali. Ang mga tao ngayon, feeling nila ang hirap kausapin ng Panginoon, which is hindi po mahirap kausapin ang Diyos. Dahil, di ba, malapit na po siya sa atin. Sa atin siya nakatira, pero bakit ang daming mga tao hindi naiintindihan ang Diyos? Kasi nga, madami pang mga bagay na talagang, alam niyo po yun, maraming mga bagay yung nagiging hindrances, lalo na sa mga leaders, mga kagaya natin na tinawag. No? Pag tinignan natin yung tawag dito, yung mga sikreto, ang daming mga pastors nagpapakamatay dahil hindi nakakayanan ang ministry. Maraming mga tinawag ang Panginoon na nagbabackslide, ayaw na. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumayo kung hindi ka luto, no? Kung hindi ka dumaan sa totoong pagkahinang ng Panginoon. Indeed, ang disiplina ng Diyos sa kanyang mga tinawag, ano siya, may pagka-meticuloso ang dating. Alam nyo yon, yung nakakaranas tayo ng iba't ibang sitwasyon na mabigat pero hindi niya inaalaw na madurog tayo. Kundi doon sa mga sitwasyon na yon, doon dumadaan yung refining hanggang sa mahimasmasan tayo, oh Lord, this is it. No? So next slide po, Ate Pinet. So sabi po dito, poverty, hardship, and misfortune have propelled many a life to moral heroism. So personal desires and spiritual greatness. Difficulties challenge our energy and our perseverance, but bring the strongest quality of the soul to life. Next. Tingnan po natin. It is the weights on the old grandfather clock that keep it running. And many a sailor has faced a strong head
wind yet. Use it to make it to port. God has chosen opposition as a catalyst to our faith and holy service. So, nakita niyo po yung ano diyan, yung kaparaanan ng Panginoon sa kabila ng kabigatan, no, na nararanasan natin sa buhay. Talagang ilulusot niya kung ano po yung purpose niya sa buhay natin. At hindi niya hahayaan talaga na yung mga pinagdadaanan natin na iba't ibang sitwasyon, hindi niya hahayaan na maging hadlang para hindi po tayo magpatuloy sa ating paglingkod. Indeed, nagiging ano po siya strong na tawag dito, naging strong na sandalan or yung tipong sasabihin mo, ang dami ko ng pinagdaanan, nakayanan ko, ito pa kaya. So, sino sa atin yung may mga ganyang mindset ngayong week? Yung ay hindi mo alam kung uurong ka o susulong ka. Kasi hindi alam kung sa pag-step forward mo, ano yung beyond. Pero ako po personally, regardless, no, ano man yung no, as ang Diyos ang nagsabi, alam niya. Pastor, Pastor Queenie, napuputol po kayo, nawawala po kayo, Ano? Pastor. Like, hello po. Ayan, ayan, andyan na po. Andyan na po. Like, ay sorry. Matagal ba ako nawala, Tifinet? Hindi naman po, saglit Hindi lang po. naman. Pastor, siguro ano po, pwedeng i-off nyo lang po yung camera nyo para malakas po yung ano. Baka po yung hindi Okay, masagap ng mahina. mabuti ng signal. Opo. Okay, I- ayan, okay na po. At, ayan. So, yon. Okay. Yan. Okay na, That's better Tifinet? po. Opo. Ah, ayun. So, Much lagi po better. nating tandaan, no? Patuloy natin. Ano siya? Tawag. Kapag kinonect po natin kung paano tayo ni-refine ng Panginoon, tapos i-check natin ngayon kung saan yung ating divine appointment. Kung ano yung mga napagtagumpayan natin sa ating nakaraan, yan po yung pinapamanage ng Panginoon sa atin. Nakita niyo po yung connection? So that, sasabihin natin, no, kung napagtagumpayan ko ito noon, mapagtatagumpayan din ninyo. Okay? No? Kaya nga yung suffering is a blessing for many, no? Para maranasan nila yung salvation through our sufferings from our past life. Kaya pagpapala tawag dito, may term ako na tinatawag sa suffering, beautiful struggles. Yun pala yun. Mayroon bang beautiful, may maganda bang pinagdadaanan, no? Pag tiningnan mo, hindi maganda yung mga pagsubok, pero hindi Kapag tiningnan natin talaga ng mabuti, connected ito sa plano ng Panginoon sa buhay natin, pare-pareho, upang makapaglingkod na mayroong tapang at lakas ng loob. Mayroong purity, to serve Him, na walang personal na agenda o desires sa paglilingkod. Sige po, Ate Finet, next slide po. Maiksi lang po ito. Okay. So the most prominent characters of the Bible were broken, threshed, and ground into bread for the hungry because he stood at the head of the class, no? Enduring affliction while remaining obedient. So Abraham's diploma is now inscribed
with these words, the father of faith. Jacob, like wheat, suffered severe threshing and grinding. Okay, next slide po, Ate Finette. Joseph was beaten and bruised and was forced to endure Potiphar's kitchen and Egypt's prison before coming to his throne. So David hunted like an animal or of prey through the mountains, was bruised, weary and footsore, and thereby ground into bread for a kingdom. So ayan po yung mga characters na very familiar po sa atin pare-pareho. Hindi po madali ang kanilang mga pinagdaanan, but they obeyed the Lord. Pinagkatiwalaan po nilang Panginoon. Talagang iba-iba ang kanilang dinanas pero hindi po sila sumuko. Indeed, naging ano po sila, pagpapala, no? Mayroong crown of glory. So sa buhay po natin ngayon, hindi po aksidente bakit sa dinami-dami po ng tao, no? Tayo po yung mga na-handpick ng Panginoon. May dahilan po ang Diyos. At ito po yung gusto kong ilagay po natin sa ating kaisipan. Hindi po lahat napipili. So ngayon, gusto kong sabihin na kung paano po tayo hinandpick ng Panginoon. We are so privileged. Kaya kung may pagdududa pa po ang iba sa atin, kung bakit ka nilagay dyan ng Panginoon, alisin mo na yung pagdududa. Ito yung season sa buhay natin pare-pareho na pagkatiwalaan ng Panginoon, kagaya ng mga iba't ibang characters na binasa natin ngayon. Let us enjoy beautiful struggles, kung paano tayo ginagamit ngayon ng Panginoon, kung saan niya tayo dinadala. Let us enjoy His presence. Di ba ang sarap? Yung nangungusap ang Diyos, yung sa dami ng tao, ikaw yung pinagsasabihan at pinagkakatiwalaan ng ministry sa kung saan ka nilagay. Oh Lord, di ba balikan mo, sino yung nag-handpick sa atin? The King of all kings. No? Tayo ay lubos na pinagpala at masyadong pagpapala din kung ano yung mga pinagdaanan natin mula sa past ng ating mga buhay. Kasi iyan po yung nagsisilbing matinding sandata natin para humakbang, lumakad sa mabato, matubig, mabundok, tuyo, maputik na sitwasyon sa ating paglilingkod. And the best of all, God is with us. Yun yung promise niya sa sa word, sa Bible. Kaya nga kailan lang katapos lang namin ang misyon sa sa Aklan, sa Visayas. Almost 2 weeks po ako doon. Tapos sila Pastor Joe and the team, mga 2 weeks. Yun po yung para sa akin, yun yung pinaka kinatatakutan ko na mangyari sa buhay ko, no? Imagine niyo yon. Hindi po madali na dalawa yung destino mo. Tapos sasabihin pa ni Lord na ka sa Visayas, Mindanao, mag-preside. Do akala ko madali lang yon pero hindi pala siya madali kasi talagang ilalagay ng Panginoon sa puso mo yung mga concerns ng maraming anak niya. At kung ano yung kanyang instructions, I obeyed the Lord. So alam na alam mong galing sa Panginoon kasi pumayag ang mga leaders ng Mega Manila, no? Hindi po madali yung ginastos para magkaroon po ng empowerment sa Visayas, Mindanao. Imagine niyo po yung Ignite nangyari po sa Boracay. Yung mga yung mga delegates from Mindanao 8 and then sa Visayas, ilan ba yung sa Visayas? Mga 50 plus. Tapos, yun pa yung season na wala si Pastor dahil pumunta sa ibang bansa, walang meeting na maayos. As in, yung mga ginawa ko po that time, yun yung mga kahinaan ko. Kasi sanay ako na spoon feeding, no? Kila Pastor Joanne, ito lang yung gagawin mo. Kung ano yung sasabihin nila, yun lang gagawin ko. But that time, ang daming mga nangyari na, oh Lord,
Nasubok po ako. Alam nyo, doon ko naranasan na kahit sa dami ng mga kapalpakan na nangyari, I see the Lord smiling at me. Kasi kahit na kumakapkap ako, hindi ko alam kung paano punuan yung mga ibang kakulangan at sa abot ng aking makakaya. Nakikipag-usap ako sa Panginoon na nakangiti. Oh, sabi ko, Lord, okay lang kahit napalpak ako dito, medyo may kapalpakan, natututo po ako dito. Sa susunod, alam ko na. Yung mga ganong situations, talagang hindi po siya madali. Pero wow, yung ending, very powerful. Imagine niyo yun, for 2 weeks, nagkaroon ng Ignite sa mga youth, nagkaroon ng healing and deliverance sa mga pastors and leaders. And then, ano pa ba yung mga nangyari? Nagkaroon ng Kingdom Mathematics. Tapos yung kids na madami, 50 plus ata sila, sa ilalim ng pangunguna ni Deaconess Jeng and Ate Vida and Pastor Faye. Talagang nakaranas, no, sa prayer room, as in, no? Alam nyo yon. So, ngayon, sabihin natin na ang pagiging tinawag hindi into perfection but in obedience. Kailangan natin pakinggan kung ano yung instructions ng Panginoon and regardless sa mga flaws, okay lang yon. Importante huwag kang sumuko, matuto at magpatuloy. Amen. Kahit itong mga character sa Bible na binasa natin ngayon, yan yung mga names na yan. Mas matindi pa pinagdaanan ng mga yan, pero hindi sila huminto. They continued. That's why they received the crown of glory. Amen. Okay, so next slide, Ate Pinet. Okay. So Paul could never have been bred for Caesar's household if he had not endured the bruising of being whipped and stoned. He was ground into fine flour for the Roman royal family. So alam ko na alam niyo yung story dyan. Okay? Next slide. Mayroon pa ba? Wala na. Tifinet. Yan. Yan So, po. combat comes before victory. If God has chosen special trials for you to endure, be assured He has kept a very special place in His heart just for you. A badly bruised soul is one who is chosen. Okay. So, padamihan tayo ngayon. Papunuan tayo ng salop. Let us check, no? Gaano ba kadami na ang mga pinagdaanan natin sa buhay. So kung gaano kadami yan at kung gaano kabigat na sa timbangan, yan yung katapat kung saan tayo tinatawag. Dahil alam ni Lord kung paano natin napagtagumpayan ang ating buhay sa nakaraan, magagamit lahat yon para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng pag-asa sa kasalukuyan. No? So wala akong ibang hangad at pinagpipray sa Panginoon na lahat tayo ngayon sa Zoom ay makakaranas ng inner invitation from the Holy Spirit regardless kung ano man yung mga pinagdadaanan natin hanggang sa kasalukuyan. Madami pa yan, but be a blessing. No? Kasi privilege ito sa Panginoon na magamit tayo sa kasalukuyan hanggat may hininga. Kaya itong mensahe ngayong araw, ang dalangin ko sa bawat isa sa atin na uh, ma-target yung heart natin pagdating sa ministry. Nawala po yung audio nyo, Pastor Queenie. Pakit pa. So, Lord pa. Ayan, ayan. Nawawala, nawawala-wala po yung audio.
Pastor Queenie, andiyan pa ba kayo? Ay, nawala. Siguro po I think, yung signal ng internet ni Pastor Queenie, nawala po siya. Yan. Lord. Okay, so anyway, ito na po yung last slide. So I'm gonna take the screen down and prayerfully makabalik po si Pastor Queenie for her last words and to join us in the prayers po. So praise God. Are we all blessed? Mukhang talagang we were intently listening and talagang ninanam-nam-nam-nam po nating mabuti. Kumbaga sa pagkain talagang nginunguya at talagang dinadigest at talagang yung nilalasahan, 'di ba? Mabuti yung sarap ng pagkain na inihain ng ating Panginoon sa atin na pinagsalu-saluhan po natin sa for the past few minutes. Ay, nawala po ulit. Yeah, nawala po